Mag-iisang buwan na mula ng unang i-anunsyo ng Kamara na bumiyahe pa Amerika si Ako Bicol Party List Representative Saldico para raw ito sa isang medical treatment. Pero ngayon, mismong si House Speaker Bogie Dina ang nagsabing wala na silang ideya kung nasaan ang kongresista. Hindi natin alam kung nandito na siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa pa siya at this point as we speak. Yes, tama ka dyan. Kung nandito na sa bansa o hindi. Sinubukan namin through Congressman Pido Garvin na kung maaari makipag-communicate sa amin. Sa kabila nito, naipaabot na niko sa Kamara ang desisyong magbitiw bilang party list representative ng Ako Bicol. Dahil dyan, wala na raw jurisdiction ng House Committee on Ethics kay Ko na mag-iimbestiga sana sa kanya. Ngayong araw din sana ang ultimatum ni Speaker D kay Ko para umuwi ng bansa. Bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Sa kanyang resignation letter, giniit ni Ko na kaliwat kanan daw ang banta sa kanyang seguridad at maging sa kanyang pamilya. Hindi raw siya binigyan ng due process. Magtatalaga raw ng panibagong nominee ang Ako Bicol Party List. Muli rin niyang itinanggi ang akusasyon sa kanya ni Congressman Toby Tiangco na siya ang mastermind sa last-minute insertion at realignment sa 2025 budget noong siya ang House Appropriation Committee Chairman. Imposible raw na magawa niyang maaprubahan ang budget nang walang approval ng Kongreso at Senado. Nilinaw rin niko ang mga paratang na walang kaukulang medical record na nagsusuporta sa pagliban sa Kongreso. Hindi naman daw kailangan ng medical certificate sa pag-a-apply ng leave of absence. Kalagitnaan pa raw ng 2024 nagpapatingin na siya tungkol sa kanyang kondisyon sa puso. Pinabulaanan din niko ang pamumuhay nila ng marangya ng kanyang pamilya. Bukod sa kanyang pagre-resign bilang miyembro ng Kamara, nag-leave na rin muna si Ko bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung kailan uuwi ng bansa si Ko. Dahil dyan, hiniling na ng Department of Justice sa Interpol na ilagay sa Blue Notice ang dating kongresista para i-monitor ang kanyang galaw. Kinumpirma yan ng palasyo. Nakausap po natin ang DOJ at sinabi po sa atin na sila po ay nakapag-request na po. Binawi na rin ng PNP ang 5 pulis na nagsisilbing security detail ni Ko. SOP po rito, kapag ang kanilang BIP ay nasa abroad, nire-recall po nila yung kanilang mga PSP. Una nang sinabi ng DOJ na nasa Spain o France si Ko base sa natanggap nilang impormasyon. Itinuturing na rin ng DOJ na person of interest ang dating kongresista. Panawagan naman ni Justice Secretary Boying Remulla kay Ko. It's the music. Diba? Harapin mo yung charges. And if you say that you are innocent, then due process is always here.